episode, same drip. Yes, sir. Welcome to another episode of The Usual Podcast. Ayan, pakilala muna tayo sa isa. Ako si Cody. Ako si Leb. Ako si Axel. Nagano na tayo, podcast takeover na guys. Yes, sir. We're trying new things. Yes. Magbabago na yung Big Four. Moving forward tayo. Ano ba topic natin for this episode Our naman? topic for this episode is, what does it take to be a man? What does it take to be a man? What does it? Grabe naman yan. Grabe. Ako Medyo malalim. mabigat. Baka Pakinggan. dito ko malaman bakla pala ako. Parang kailangan ko sumunod kay Kenzo dun sa pananaw na to. Sa tayo na. Kaya So nag-transition tingin si niya, choice Kenny. ba siya? Hindi siya choice, guys. Yung kay Kenzo. Hindi pala choice. Nagiging ano. Okay. So work niya yun eh. So, wala na. Yun talaga work niya. Yun talaga yun. Yung ano Balik-balik lang, doon. what does it take to be, para matawag ka ng mga tao na, lalaking lalaki talaga. Diba parang, nung bata tayo, diba? Parang, magpakalalaki ka naman. Parang, Same. ikaw yung gagawa nung nakakatakot na something, ganyan. Alam mo yun, parang naging, ano kasi, sa atin, parang, kung hindi ka, hindi naman sa atin, sa lahat din, di ba? Parang sa ibang bansa, man up. parang ganun. So, paano ba nakukuha yun? Ano yung batayan? Ano yung batayan? Tingin nyo, guys. Pag ginugulpi mo yung anak mo. Binubugbog mo yung asawa mo. Binubugbog mo yung asawa mo. Ganun ba yun? Ganun nata. Kailangan malaki Ganun nata katawan yung mo. description nila before eh. Anong generation ba yun? Yan siguro sa dating generation, ang feeling ko lang yung batayan is talagang you provide. Yun yung parang batayan dati pagka... Dapat provider ka. Dati hindi. Ngayon, siguro. Ngayon. Ay, yung dati. hindi. Dati, ano ba? Yung dati na I mean, parang literal na humayo kahit magpakarami. Kunwari, magkasama kayo, pwede ka nagpo-provide, pero nandun ka naman. Tapos, parang mas lalaki pa sa lalaki yung ganun dati. Ano mo yun, Bruce ko, diba? Parang image yung tinitignan. So parang, kailangan talaga kahit nasabihin mong tawag dito, hindi ka naman ganun masyadong nakapag-provide ng pera, pero nandun ka sa pamilya mo. Pero hindi rin kasi kunwari, ikaw lang, wala ka namang family, which is super okay, diba? Yes, sir. What does it take for you to be a man? Sa bagay. Siguro sa akin, yung mga kung paano mag-handle ng problema din talaga siya. Na at the end of the day, parang sino yung paano mo siya i-handle ng mabuti. Pag may situation na Pag may dumating sa'yo, may problema. Ayan, problema. So, pag nasolusyonan mo siya, man ka na. Kinalalaki mo yun? Kinalalaki mo. Parang yun yung boost sa'yo. Siguro part din na kailangan may sa pagdating sa decision making alisto ka, ganyan. You know what's best. Paano kung nagkamali ka? Ikaka-less lalaki mo ba yan? I think yung action mo, pag nagkamali ka, dun ka hindi mo ikakalalaki. Parang, kumbaga hindi mo in-own up yung pagkakamali mo. Dun na siguro yung learning experience. Parang hindi lang para sa akin, parang hindi lang sa pagiging pagkalalaki mo. Parang dun yung part sa sinabi mo. Parang nag-mature ka na. Like, ganun. Kasi syempre, ayos mo nga yung problema na kung ano man yung problemang kinakaharap nyo. Diba? So, hindi lang sa pagiging lalaki, nag-mature up ka na rin talaga sa bagay na ganun. Kayo ba? Ano bang din niya sa ganyan? Ako parang same dun kay Ischan. Owning up. Kasi hindi mo naman may iwasan magkamali dun sa problem, di ba? Kasi ako ang napansin din nung fiancé ko. Pag may situation, ang una kong response is solution. Solution number 1, solution number 2, solution number 3. Parang gagawin ko agad ng isipin. Pero ang una dun is yung owning up dun sa ginawa mo, kung ano yung... Kung bakit ka nasa sitwasyon na ganun.
okay. Alam mo kung ano yung ginawa mong mali. So, ayun. Minsan na, sabi mo lang, hindi mo naman problema. Kahit na, like you said, sa fiancé mo problema. Yan na. Pero, susolusyonan ko pa rin. Parang kasi, sige ako yung lalaki, ako yung magbibigay ng solusyon. Kaya siguro, ano rin yung, parang kailangan mo mag-provide. Kasi, yun na yung number one solution mo. Nagtatay up pa rin naman siya dun sa bagay. Diba, sa economy natin, kung hindi mo kayang, yun kasi yung, diba, arapin naman natin, yun yung pinakamalaking source ng problem, diba? So, para sa akin, yun nga, owning up, tapos, yung parang doing solutions dun sa problema. No, lalo na kasi mahirap yung tatakbuhan mo na lang. Or, sabihin mo sa relationship, magkaanak ka. Hindi mo siya papanindigan. Diba? Para sa akin, hindi ka naman enough. Less ka nun. Maghanap ka ng ibang babae, ganun na naman. Nangongolekta ka ng panganay. Parang, what's the deal? Ano problema, ano? Ano kaya tatakbo sa isip ng gumagawang lalaki na gano'n na mambubuntis? Uy, to the next target. Ako din, hindi ko... Tapos hindi pa nag-ano, no? Hindi. Diba? Parang, dami niyang panganay, pero... Hindi ko lang gusto ko parang... Ma-understand ko. Mag-invite tayo ng guest. Maraming panganay. That's natin. Ano problema mo? Pero I agree dun sa mga mind-up yung sa situations lang. Like, ako may scenario ko yun parang hindi ko makakalimutan. Kinagandang lalaki ko yun. Ano yan? Alam mo yun, for sure, college yun eh. Okay. Naalala mo yun yung may presentation tayo. Tapos, ako yung narrator. Nung narrator ako noon, narrate ko ang roleplay nila nun is parang, ano ba yun? Parang ano? Ano ba? Nabubulol ako eh. Ito muna. Naalala ko yung exact moment pero yung parang ninanarrate hindi ko na maalala. Basta may roleplay yun tapos nagkakagulo sila. Tapos ninanarrate ko yung pagkakagulo na yun. Tapos ang joke ko, nag-improve ako na parang kunwari, imbis na narrator, diba pag narrator, kumbaga nasa gilid ka lang hindi ka talaga part ng play. So gumawa ako ng improv na na parang nadama yung narrator. Tapos ako, umacting akong, humiga ako, mandusay ako doon sa table. Kaso, pagkahandusay ko doon sa table, nahulog yung table, kasama ako. Tapos nagalit yung prof. Tawa lang kasi kami lahat nun. Kasi tayo naisipin mo, nanonood ka ng play, biglang nasa harap mo, may nalaglag. Tapos sinabi niya, at nalaglag ang narrator. Oo. So, ninarrate ko rin yung actor na yan. Tapos galit na galit yung prof. Tapos sabi ko naman, parang galit siya sa buong class. Ganun. Parang gusto niyang magbigay ng mababang grades kasi ganun. Sabi ko, nag-mind up ako na ako na lang po yung bagsak niyo. Ganun. Tapos di naman po nila yun. Ako lang po, di naman napag-usapan yung ganung nag-ano lang ako. Ano sabi ng prof? Wala. Natuwa siya sa akin. Gwapo na daw ako ng time. Okay. Hindi naman kayo binagsak or binigyan ng Hindi, wala. Natuwa naman siya. Natuwa siya dun sa ganun. Anong grade doon? Anong final? Hindi ko na maalala. Pero pasado. Hindi sa mapumasa Hindi siya binagsak. Dahil natuwa si prof. Hindi ako bumagsak sa grade. Ang lalo kasi kahit yung mga ireg dun sa klase, tawa rin ng tawa. Kaya galit na galit yung professor namin nun. Kasi dahil dami nagtatawa. Kagulo talaga. Gulo-gulo. Parang yung parang making noble sacrifice. Parang yun yung... Yun yung pagmamanap. Parang mataas yung tingin mo sa sarili mo din. Tsaka yun din, doon papasok yung kung paano mo i-handle yung situation sa base sa edad mo. Oo. May isa pa akong ganyan, may isa pa ako. High school naman, dami ko kalokohan, pero at least, di ba, pinapanindigan ko yung kalokohan ko. Isa naman, nauso rin ba sa inyo yung high school yung naguhubaran kayo pag, naka-jogging pants pag PE class? Oo naman. Hindi naman nawawala yun. Na-try yun, na-experience yun. Ako hindi ako nahubuhan. Hindi ka nahubuhan. So, ganun din ako. Kaso, parang napagbintangan ako nung teacher na... Ikaw yung namubo? Nang ako yung nag-start ng gano'n, ng trend, gano'n. Sabi ko, trendmaker ka ba na? Oo, gano'n. Trendsetter, sabi niya. Bakit gano'n kasi parang everyone talaga naguhubaran, kahit babae, gano'n. Tapos, sabi niya, pinagalitan ako. Ako talaga, dinidig. Ikaw kaya hubaran ko dyan, gano'n.
Sabi ko, sige, nubara mo ako. Kaya sa gitna ko ng class, Kogi, nubara talaga ako. Pero hanggang underwear lang naman. Pero, cancel din yun. Cancel na yun. Oo, sigurado. Okay na yun. Masaya naman pero akala niya yung parang, kumbaga, akala niya yung pipigil ako, ibaba niya yung shirt. Pero yung classmate ko yung nagbababa, which is yung best friend ko pa ng time na yun. Kupal yun. So, ayun. Kung nasan ka may gusto sa'yo. Kupal ka pa rin. Kupal ka pa rin. Siya yun, akala niya yung parang hihigitin ko agad. Hindi, tititig ako kami ng teacher ko. Tataas ko na ba? Okay ka na ba? Masaya ka na ba? Okay ka na. Ako sa akin, ang kwento ko naman dyan, ewan ko kung sa inyo, man up ba yung ganung bagay. May nakita ko yung may nilalakawan sa harapan ko. Oh? Nakinakaw rin. Hindi. Tawag dito. Talagang pinigilan ko. Talagang yung isa, hinataw ko ng bag ko. Yung isa, seryoso? yung isa talagang binangga ako ng malakas. Like sabi ko talaga na, hoy, masama yung ginagawa mo. Tapos tumakbo na lang. Yung isa naman, talagang, ako ang dinudukutan. Doon pa mismo sa inyo, sa Marikina na... Talaga kailangan sa amin. What I mean so parang sinasabi mo, puro manduro ko. Doon din ako nanakawan, di ba? Sa Santa Lucia. Oo, naiwan ko yung wallet ko. Basta sa flyover, overpass. Doon yung nangyari. Pero may isa naman beses na dinudukutan niya ako, tapos nahuli ko siya. Tapos patay mali siya. Tapos tinuro ko talaga siya. As in, ayun mo, mandurukot ka, ginawa ko talaga. Tapos pumasok siya ng jeep. Tapos talagang dinuro ko ulit siya. Sabi ko, kuya, wag yung papasukin yan, mandurukot ka yan dyan. Tapos tinapatay niya ako, nakala ko nga susuntokin ako kasi mas matanda sa akin. Pero wala, talagang tinitigan ko, sabi ko, subukan mo. Ginano ko, tapos wala, umalis lang. Tapang mo naman. Noong time na yun, college ako noon yan. Tawag dito, yung college Marine. That time, ilang beses ako sinabihan ng, buti ginawa mo yung ganun bagay. Hindi ka pa natatawad mo yung kutsilyo or anything. In a sense, maganda siya, pero parang siguro, pumasok lang sa isip ko na support. Hindi ko gagawin yun. Parang good thing siya, pero... Other term, nasasabihin mo dapat. Hindi kasi sa akin, parang pumasok sa isip ko, di ba? Na, puta yung ibang tao nga, nagpapakahirap sila magkapera, tapos ikaw kukunin mo lang sa kanila. Di ba? Pero kasi parang alam mo yun, doon sa lugar, saan ba yun? Dito sa i-blip mo na lang. Marikina, di ba? Yung mga ganun. Hindi na, sa amin. Sige na, sa amin. Sa Dragon? Sa Dragon. Tangin yung mga tiga-Dragon. I think naman kasi yung mga tao, kaya nila ginagawa yun doon sa lugar na yun. Pero hindi sila tiga doon. Kaya nila I think, yun din pala yun. Kunwari mga snatcher, talagang hindi talaga naman sila nag-iista sa lugar. Sa hood nila. Sa hood nila. Makikita na, uy, pre! Hindi, ako may kahilala ako. Snatcher? Hindi snatcher. Parang hindi daw ninakawan kasi, uy, anak ni ano yan? Tapos hindi na ninakawan. Sa amin yan sa Hubson. Kakilala yung magnanakaw. Salo niya na, sinasalo niya. Ay, salo ko niyan. Tropa yan. Ganun lang yung experience ko. Siguro dahil nung bata din ako, may nangyari din sa akin na ganun, na hinold up ako harap-harapan. Pero wala, sinuntok ko lang siya, sabay yung tumakbo siya. Pero bata lang din, yung nakakalitin sa akin, hindi siya matanda. Trip lang yun. Oo. Alam mo yung itsurang gangster dati, make-up na tas talagang yung ganun yung itsura niya. Sinuntok mo, tas tumakbo siya. Oo. Una siya talaga yung sa akin, hoy, bigyan mo akong pera. Bakit? Buraot lang siguro. Feeling ko buraot lang yun. Hindi kita papalisin pag di mo binigyan ng pera, sustokin kita, ganun. Inunahan ko. Pagkasuntok mo tumakbo? Oo, yun tumakbo. So, okay. Tapos lakad ulit ako pauwi na. San yan? Doon naman sa amin yun, dyan sa Kainta. Sa ano? Don Mariano. Sa Don Mariano. Grabe mo yung amin Doon mismo, sa may tulay. Okay. Katakot naman din pala doon, no? Oo. Pero ngayon, peace na doon. Like, okay, wala lang ganun masyado. Oo, okay na naman. Sure. Okay na naman sa amin. Pero sometimes may mga pwede ba gated naman yun? Gated yung subdivision. Lalo na ngayon, mas okay na dahil nga, dati kasi wala talaga. Walang gate yun dati. Open lang talaga siya.
Ngayon, dahil gated na, tapos meron na mga rumoronda talaga. Talaga? So parang hood pala siya dati talaga? Oo, sobra. Solid. Kahit tanong na pa kung sino mong tiga doon si Isis. Chat nyo. Comment down. May pictures kayo. Share nyo naman. Share your Don Mariani Yun lang. experience. Ewan ko kung man up para sa inyo yung ganung bagay. Pero, I think man up naman siya. In a sense na tanga ka. Ganun. Kasi if ka-comment, buwis-buhay yung ginagawa mo. I mean, okay. Pero yung mga ganung bagay parang hanggang kailan next time pwede mo pag-isipan. Hanggang kailan mo ipaglalaban yung prinsipyo mo na ganun. Noong time lang kasi na yun talaga pinag-isipan ko rin. Kasi ang tagal. From paakyat hanggang nandun na kami sa taas, nakikita akong nakabukas na tasilip siya ng silip. Yung isa naman, talagang ako talaga yung mismong dinudukutan niya. Tapos yung isa, senior high yung mga bata. Tapos may katabi siyang lalaki na tinititigan niya lang din na merong kumukuha na yung isang lalaki doon sa bag nung bata. May katabi siya pero tinititigan niya lang, hindi niya pinapansin. Parang napikon ako doon sa lalaking yun. Kaya ako yung lumapit. Ako yun, sisigaw ko na lang. Oo. Uy, may pinagkakatan! Kaya gano'n na lang. Ako hindi. Basta ginawa para ako mahiya pa. Basta takbo na ako. Tapos ang ano na ako yung next target diba? kasi hindi. Parang yun na pumasok sa isip ko. Talagang lumapit ako, hinataw ko ng bag. Tapos nung tumakbo, sinarado ko yung bag ng babae, tapos sinigawan ko. Sabi ko, wag ka dito mang dudukot. Ganun. Pagka napunta ka ulit sa ganung situation, sa current age mo, gagawin mo pa rin yun. Siguro, I think, kung talagang... Nagawa mo naman eh. Hindi naman sa nagawa ko naman. Hindi ka natatakot, may baril. Next time may baril na gano'n. Paunahan na lang siguro kami. Seryoso. So kahit di mo kilala, talagang... yung mga yun, hindi ko rin kilala. Feeling ko men, mag-run ka na sa Senado. Maglalaban kayo nito. Pero ayun naman ang ayokong gawin. Pumasok sa I think yung ginagawa mo, di kaya gawin ng mga tumatakbo ngayon. Pero huwag natin pag-usapan yun. Hindi, pag-uusapan natin. Pag-usapan natin. Sa inyo ba? Ano pa ba yung mga experience to man up? Senador. Sino ba yung mga wag? Lahat mo sa top 10. Wag natin pag-usapan. Mag-review tayo. Pag-usapan natin, pero magre-review muna. Okay, magre-review muna. Kasi sa totoo lang, hindi ko nga kilala kung sino yung mga tumatakbo halos. Uy, malapit na, batuhin. Mag-ano na kayo. Pwede natin gawin yun eh. Ano? Maganda rin. Get yung mga top lang. Oh. Ano yung mga... Tatsuniin natin. Pero tingnan natin kung ma-research. Gusto kong interview ngayon yung kay Okay. Willie. Napala dyan? Hindi pa. Maganda. Tinanong siya, lalim ng question sa kanya. Parang, nakalimutan ko kanya question, pero basta maganda. Tapos di niya masagot. Tapos ang parang word niya is, ginamit niya, ganda ng tanong mo. So, itatanong ko sa'yo yung tanong mo. Kung ikaw yung tinanong mo, ano yung sasagot mo? Parang binalik nila yung question. Binalik niya yung question para hindi niya masagot. Yun yung trip niya. Oo. Ayaw niya sagutin. So, ayun. Gulat ka tumatakbo pala yun. Well, I think yun talaga ang next step pag-artista, no? Mag-senador. Parang... Kasi may money ka na eh. Stepping stone. Kilala ka na. Fame. Money, fame, power. Diba? So, meron na sila ng dalawa. Kung talagang may gusto kang gawin, ang next step mo is power. Okay. Yeah. Pero anyways, medyo tayo. Lumayo tayo sa topic. What makes a man? Layo ng... Yung kay yun yung sigurong characteristic ng Knight in Shining Armor. I mean, tsaka hindi lahat gagawin yun. Si Prince Charming. Hindi lahat gagawin yun. Honestly, sisigaw na lang talaga ako. Tapos, minsan iniisip ko pag sisigaw ako, parang nahiya ako, baka pumiyak ako eh. Yun na, kabawas ang pagkalalaki. Ano mas gagawin mo? Patay malisya ka na lang or sisigaw ka? Sisigaw na lang siguro. Sisigaw ka. Pero, nakatakot din kasi kapag sumigaw ka, baka ikaw naman yung next target. Pag ginitang ka eh. Kung sisigaw ako, medyo lalayo ako after. Hindi, lumayo ka muna, tapos siya sumigaw. Paano pag hindi nakita?
Ilan tayong tao. Kasi pag sumigaw ka, ikaw ang titingnan ng mga tao. Sa bagay. Tama. Ikaw yung unang titignan. Tapos hanggang nakaturo ka na dapat. Anong gagawin pag wala talaga, kahit sumigaw ka, kayo lang yung tao doon? Go, yun no. Ikaw na next hold up yun. Matik na yun. Tatakbo. Sasabihin ko lang, tapos tatakbo na ako. Para kung habulin man ako, di makakatakas yung isa. Larong patentero na kayo nun. Para Squid Games. Pero ang dami naman na nakakalat ng mga ngayon, military. Parang napansin ko lang, or sa amin lang. Kasi parang dito wala naman. Wala naman. I think right now, kasi dahil nga may botohan eh. Okay. Kaya kalat sila, lalo na sa Metro Manila. Kailan ba election? May? April. Hindi ako sure. Baka balik na naman tayo doon. So, Okay. may iba. Pero yun lang. Kasi para sa akin yun lang. Pumasok lang talaga yun sa isip ko no that time. Kaya ginawa ko yung ganung bagay. Pero trip mo talaga yun? I mean, hindi. Kasi hindi naman lagi nangyari yun eh. Nangyari lang yun. Parang eto. First, nung pinakauna nangyari sa akin, parang second year na ako ng college. Sumunod nun. Third year. Tapos fourth year na yung pinakahuli. Ganun. Nangyari lang sa akin. Kasi may senior high na nung time na eh. Fourth year college dahil nag-stop ako ng 2 years kaya medyo tumagal ako. Your friendly neighborhood pala. Yeah. Damn. May superhero pala akong friend. Pero kalbo pa ako nun. Baka hindi ko na magawa ngayon. Mahaba na yung buhok. So pag kalbo ka, talaga matapang ka? Actually, yun pala. Kaya matapang ka, kalbo kasi. Hindi na nila ako makikilala ngayon. Kahit papanood nyo ako rito. Okay. So, masyadong risky ang pagiging mga man moments mo. Parang yun yung buwis-buwi. Pero yun nga, nung nagawa mo ba yun, tingin mo sobrang kinalalaki mo talaga yan? Ako, kasi ang nasa isip ko nun, hindi naman dahil sa pagiging ikakalalaki ko. Ang nasa isip ko lang nun, na makakatulong ako. Na hindi isa nga dun sa dalawang tinulungan ko kasi isa ako, di ba? Sa dalawang tinulungan ko yun, hindi nag-thank you. Sa akin naman wala lang. Tapos pumasok lang din ako normal. Kasi isipin nun, kasabot ka eh. Oo, di ba? Pero modus to. Hindi, seryoso. Modus. Yung tapos kalbo ka pa, no? Puta, tama yung sinabi. Tama yung sinabi. Tama yung sinabi. Ang nagsisipin mo doon, kung ikaw yung hold upan, tapos bigla may gano'n. Di ba? Siyempre, shock ka nun eh. Ay, modus to. Tapos kalbo pa, no? Kalbo pa. Pero hindi naman hold up yun. Nandurukot. Ganon. Pero that time, yung pinakauna ko tinulungan. Kasi baka sabihin niya, hindi ba kahingian ako ng pera nito? Yun na yung modus. Di ba? Tinulungan kita, pahingi akong pera. Pero nung time na yun, yung pinakauna ko tinulungan, nakita niya naman tumakbo yung lalaki. Tapos sinabi ko sa kanya, ate, I got you. Dinudukutan ka na. Dinudukutan ka na. Tapos tawag dito, yung lalaking yun, nakita niya tumatakbo. Tapos kinuha niya, buti na lang, nung sinabi ko, nandun pala talaga yung wallet niya. Sa backpack eh. Sa backpack, that's maliit yung sabi. Yung Jansport sa overpass. Overpass na umaga pa yun, para madali. Halos madilim pa that time. Tapos talagang duda rin siya nung tinititigan niya ako eh. Kasi iba yung suot ko eh. Hindi naman ako nakapang-marin that time. Talagang, akala talaga siguro. Like sinabi ni Cody. Hindi naman gano'n siya. Modus talaga. Anong chinelas mo nun? Naka-islander ka ba nun? Pumasok pa rin naman. Hawaiians. Pero yun nga. Nung nalaman. Tapos may bimpo sa buwan. Nung nalaman niya na sabay kami sumakay ng jeep. Tapos pumasok na sa isang school. Parang doon na lang siya na, okay. Gano'n. Tapos hindi ko naman din siya nag-thank you? Hindi. Nakasabay mo pa? Wala. Yun ang... Kunwari ikaw yung sinave ni Axe. Ano mo yung ang gagawin mo sa kanya? Let's say babae ka. Ganun. Ay, salamat po. Salamat ng marami. Hindi kasi kahit naman ikaw, hindi mo alam eh. Nakita mo na lang yung lalaki tumatakbo. Kasi hindi mo nga naramdaman binuksan niya yung bag mo eh. Diba? Kaya talaga mapapaisip ka rin. Magdododa ka din. Na-experience ba kayo ng ganun? Dudukutan? On your college attempt? Ano sa'yo? Ano yung experience? Sa Rotonda. From PCC to Rotonda. Mali ko rin eh. Nandun sa, di ba, Jansport? Yung sa pinakadulong, di ba isa lang yung pakit? Same. Yun, doon nakalagay yung phone ko. Di, lakad lang, normal. Tapos pagdating ko ng Rotonda,
Nakabukas na. Wala na yung phone. Wala na. Tapos si Axel na nun. Nakita mo si Axel. Si Axel Ako pala. tumatakbo. Ako na Si Axel yung tumatakbo. Siya pala yung kumuha. May tawa ko na sa malayo, kinakabayan yung pakita. Ano sabi ni na tita nun pag uwi mo? Yung sinabi ko lang. Mali talaga. Siyempre, alam mo naman dati, pag nawala ka ng phone, medyo big deal yun dati. Oo, totoo naman ko. Like, expensive kasi talaga. Nasira yung... Madalas ako makasira ng LCD. Yung Nokia dati, diba? Nasira yung mga LCD. Gagawin, Mikey GM ka. Ganyan din nangyari sa akin nun eh. Jansport, tas yung Blackberry ko nandun sa pocket. Tapos papunta ako ng Accenture Cybergate. Mag-apply ako ng OJT. Pagtawid ko sa may Tropical Hut, may kumalapit sa akin, boss, bukas yung bag mo. Siya na yung kumuha. Siya yung kumuha nun. Para Ay, nakuha ba? Oo. Kala ko ba attempt lang? Hindi. Yun, isang nakuhaan, tapos may isa pa akong attempts na. Okay. So yun, nakuhaan ako nun. Simula nun, bumili ako ng second hand na iPhone. Lagi ako sa may baon na pagkain nung college. So may Tupperware ako. So kada babiyahin ako pa uwi or papasok. Ay hindi, pauwi lang pala. Lalagay ko yung phone ko dun sa loob ng Tupperware. Grabe. Kasi na-trauma ako. Sobrang ayoko na maulit yung manakawan ng cellphone. Then yung attempt naman, naglalakad ako sa Recto. Pabalik akong Legarda. Yung kasalubong ko, sumabit yung kamay niya sa loob ng bulsa ko. Kasi naka-shoot. Tapos hindi niya nanakawan ka. Tapos nagkatingin. Akala niya slick siya. Tapos nung nanakbo na. Maganda yung nagkatinginan muna kayo. Slow mo. May pa yung background music. Yun lang naman sa akin. Wala naman ako experience na nalaslasan ng bulsa. Ganyan. Ito, last question. Ano yung ginawa nyo na feeling nyo yun yung parang pinakalis lalaki kayo? Ako, para sa akin, yung hindi lang hindi pa yun? Hindi pa yun. Hindi. Yung para sa akin standards mo. Yun lang kasi sa akin dahil tumulong lang ako eh. Kaya hindi para sa akin hindi yung pagkamanap ko. Yung ako yung pinagawa ko yung bahay namin para sa magulang ko. Same. Amen to that. Ayun. Sa tingin ko para sa akin pinaka-man up na hindi ko nga alam kung alam nila na ako nagpagawa. Yung pinaka-less lalaki. Less ba? Pinaka-less ba? Sorry. Yung parang nung ginawa mo yun, parang... Guilt trip ka? Oo. Okay. Hindi, pwede rin naman yun. Sige, yun na lang. Pwede tayo sa positive. Ang hirap eh. Kahit ako, di ko maisip eh. Pero ako, may sagot ako doon. Sige, ikaw. May sagot ako doon. Nung siguro yung mga early 20s or dating ako nung time na yun. Siguro yung nang-go-ghost. Yan. So, medyo guilty ako nung time na yun. Ngayon naman, until now, nung mga nag-ginos nung mga dinidate ko before. So, yeah. Kasi na-experience ko na, so alam ko na yung feeling. Ayun. So, yun. Mabigat yung feeling. Parang, less of a person yun na feel ko hindi less of a man. Siguro, sige, yun din sa akin. Nakawin kayo sagot ni Chan. Ghosting din. Yun lang, parang tinakasan mo lang talaga, iniwan mo sa same. Ako din, ganun nga din. Sa totoo lang, kahit nga ngayon, gusto ko kung makakausap ko yung mga, makakausap lang Pero mali wag na lang. Kasi wag na lang. Wag na yun. Hindi, hindi, nagsabi naman na ako dati pa. Before pa ako mag-college. Parang gusto mo mag-GM sa kanila, gawa yung GC na. Sorry guys. Hindi naman marami. Di. Para sa tao na nag-sorry talaga na. Okay. Hindi na ganun. Ikaw, Leb. Meron ka ba, Leb? Ilan na ba wala akong maisip eh. Wow. Perfect. Hindi naman. Hindi si Leb kasi ilan na ba panganay mo? Hindi joke. Wala akong mabuhay. Wala on top of mind. Wala on top of mind. Baka pwede mo ma-share yun sa atin next week. Yung the opposite na lang. Siguro isipin ko na lang siya sa... Ay, yung pinaka-man-up mo na. Ayun na lang, yung pinaka-man-up. Pinaka-man-up. Meron ba? Pinaka-proud ka sa sarili mo as a man. As a man. Or kunwari, turning point mo as a man. Eto yun, nag-propose ako. Proposal. Yun isa yun sa Great milestone answer. din na para masabi ko sa sarili ko na you're man enough to do that. Na ready ka na. Oo.
So, sinimulan mo na. So, hindi pa doon nagtatapos dapat kung paano ko papatunayan sa sarili ko na nagmamanap ako sa every decisions na ano yung next after proposal? Diretso wedding na siya. Diretso wedding na yan. Then, yun. Step by step, one step at a time. Ayun. Kahit sa akin, rock bottom or talagang umangat kahit papano or maging stagnant, best effort pa rin. Parang ganun. Kahit lahat gagawin, parang ganun. Yun yung accountability. Yun yung para sa akin yun yung biggest certification ko para masabi ko yung pinakamanap gagawin sa buhay mo. Okay. Great Kayo ba? answer. Okay, so thank you for hanging out with us. Meron ba? May gusto pa sumagot. Ayaw magpasagot ni Cody. Ito yung guest natin. Ano ba? Parang alam mo ng bayad Anong sagot mo? May guest tayo. Sabi mo speak. Wala. Ayaw. Busy. Pagod yung guest. Habla. Speak. Anyways, siguro man up or turning point as a man nung sa akin. Siguro no tinuli ako, bro. Parang mandatory yun. Kala ko achievement yun. Hindi pala. Achievement yun. Yung iba, malay mo, hindi. Hindi, siguro sa ganung point, no, na buong pagkabata mo, lahat ng mga tao sa paligid, sasabihin sa'yo na kailangan mo magpatuloy. Mga kaibigan mo, aasarin ka pa, di ba? Diba? Pressure yun sa bata ka na. Hala, last question. gantong edad, operahan ka. Kailan kayo nagpatuloy? Grade 6. 6 to first year. Hindi. 5 to going 6. 5 to 6. 5 to 6. Grade 5 to 6. Yeah, 5 to 6. Going to 6. Yeah, 5 to 6. Summer of, 2000. Ay, hindi, 6 pala. Ako, 6. 6 going to first year. 2000, ano ba yun? 7? Hindi. Ano bang next question dyan? Ako 6 to first year. Nabully ka ba na supot ka ng ng grade 6? Ako hindi. Well, tuloy na ako nun eh. Tuloy ka na ng grade 6. Hindi naman. Nambully ka ba? Ay, hindi. Hindi ka nambully. Baka sa school mo lang. Hindi naman ako nabully nun. Well, yun, isa rin yun. What counts as bullying pala nung mga time na. Hindi parang pag bully ka dati, parang mas lalaki kayo, di ba? Oo. Kasi may stigma. May ganun mentality may before. Stereotype. Siguro para sa ganong age, no? Kasi doon lang naman din yung mga bullying, grade school, high school. Yun nga yung parang the more you realize, di ba, na yung mga bully pa yung talagang mahina. But, parang may gustong patunayan kasi yung mga bullies talaga. Na ito ako, ganito. Overcompensating. Pero nung college, no? Parang wala naman eh. Parang grade school, high school lang siya eh. Pero college, kung bully ka pa rin nung college, grabe na yun. Wala na. Wala na rin papansin sa'yo. Kanya-kanyang buhay na yun eh. Yeah, I think we're good. Okay. Yeah. So, thank you for your time. Thank you. Sana may napulot kayo sa 30 minutes namin pag-uusap dito. Sa susunod na halalan, Axel. Boto nyo po ako. Boto nyo guys. Paglalaban ko talaga kayo. Next national hero natin to. Si Pablo yata may sasabihin. May shoutout ka ba, Pabs? Ano sabihin natin? Speak.